Si Diana Alves Menezes ay isang Brazilian na artista, singer at TV host na nagkaroon ng matinding impluensya sa showbiz ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging dayuhan, pinili niyang ituring ang Pilipinas bilang kanyang ikalawang tahanan at nagtagumpay sa entertainment industry bilang host ng noontime show, aktres sa pelikula at telebisyon at bilang miyembro ng isang international music group. Ngunit sa likod ng kasikatan at glamour, dumaan siya sa napakahirap na laban, sa kanyang kalusugan, sa personal na buhay at sa kanyang mga pangarap. Ipinanganak si Diana Menezes noong 20 ng Hunyo 1987 sa Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Sa kanyang murang edad, pinapahalaga ng kanyang pamilyang edukasyon at sining. Bago sumikat sa ibang bansa, nagtrabaho siya sa negosyo ng kanyang ama, isang family shoe business, na nag-ambag sa kanyang pagpapasya na kumuha ng kurso sa fashion design. Pagkatapos, nag-aral din siya sa New York Film Academy para palalimin ang kanyang kaalaman sa performing arts. Bukod sa pag-aaral, naging international model siya. Nagtrabaho si Diana sa commercial modeling sa iba't ibang bansa na nagbigay sa kanya ng exposure at paghahasa sa pagpapakita at pagpe-perform. Sa background ng sining, pag-host at pag-arte, hinanda niya ang sarili para sa mas malawak na landas sa show business. At hindi nagtagal, napadpad siya sa Pilipinas kung saan magsisimula ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Noong 2007, nakilala si Diana sa Pilipinas nang maging co-host siya ng pinakasikat na noontime variety show na Eat Bulaga sa GMA Network. Bilang dayuhang host, hinamon niya ang sarili na hindi lang maging maganda lang, kundi isang tunay na entertainer na may kakayahang tumawa, bumirit at makisalamuha sa mga kasama sa show at manood. Sa Eat Bulaga, naging bahagi siya ng iba't ibang segments, comedy skits, sing-along portions at iba pang mga palabas. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagiging bukas sa mga role. Kahit sexy image ang karaniwan sa mga paningin, inamin niyang mas gusto niyang kilalanin bilang comedian, hindi lang bilang sexy star. Sa panahon niya sa Eat Bulaga, kabarkada niya ang ilan sa mga pinakasikat na komedyante at host. Nagtrabaho siya kasama ang mga veterano ng industriya at natuto mula sa kanilang karanasan. Noong 2012, nagpasya si Diana na lisanin ng Eat Bulaga para mag-explore pa ng ibang oportunidad. Sa isang panayam, sinabi niya na gusto niyang improve my craft, do other tapings, show more things that I can act. Nilinaw niya ring wala siyang galit o sama ng loob sa programa. I have nothing against them. I didn't get burned out. Sa kanyang pag-alis, muling ipinakita ni Diana ang profesionalismo at determinasyon na hindi lang sa kasikatan nakasalalay ang tagumpay. Pagkatapos ng Eat Bulaga, hindi huminto ang pag-usbong ng karera ni Diana. Lumawak ang kanyang karanasan sa telebisyon at pelikula pati na rin sa musika. Lumabas siya sa TV show na Ogags ng TV5 bilang host. Nakibahagi sa mga palabas tulad ng Lip Gloss, Bubble Gang, My Darling Aswang, School Bukol, Loko Moko, Umagang Kay Ganda, Kapamilya Deal or No Deal at iba pa. Sa pelikula, gumanap siya sa Double Trouble Let's Get Ready to Rumble noong 2008 bilang Vivian. Sa Yaya and Angelina, The Spoiled Brat Movie noong 2009 bilang Yaya Foreigner at sa Sketch noong 2012 bilang Stephanie. Hindi lang basta pretty host, pinakita ni Diana na kaya na rin niyang umarte at tumanggap ng iba't ibang role. Mula sa comedy hanggang sa drama, mula sa guest roles hanggang sa more substantial acting parts. Bukod sa kanyang karera sa telebisyon at pelikula, isa rin siyang singer. Si Diana ay miyembro ng international music group na 8-1, kasama ang producer-singer na sina Ryan Clos, rapper na si Tommy King, at freestyle artist na si King. Ang grupo ay nagtatanghal ng kombinasyon ng hip-hop, R&B, house at pop, isang fusion na nagpakita ng versatility ng kanilang musika. Noong Marso 1, 2019, ang 8-1 ay nagsilbing opening act para kay Aloe Black sa Okada, Manila, isang malaking hakbang para sa karera nila. Noong Abril naman ng parehong taon, nakapag-opening act sila para sa electronic music legend na si Fatboy Slim. Bukod pa rito, nagtatrabaho si Diana sa endorsement. Nag-endorso siya ng iba't ibang produkto sa Pilipinas mula sa chichirya hanggang sa cosmetics at lifestyle brands. Sa pamamagitan ng telebisyon, pelikula, musika at modeling, naipakita ni Diana ang kanyang pagiging multi-talented at kanyang kakayahang umangkop sa maraming larangan. Sa pagiging public figure, hindi naiwasan ni Diana ang mga usapin, haka-haka at kontrobersiya, ngunit madalas niyang hinaharap ang mga ito ng may dignidad at malinaw na paliwanag. Noong nag-host siya sa TV5 para sa programang Ogags, may mga kumalat na chismis na nagkaroon siya ng alitan sa co-host na si Ariana Baruch, na isa ring Brazilian beauty.
Ayon sa report, nag-resign si Diana pagkatapos ng season 1 at hindi na inirenew ang kontrata. Ngunit sa bahagi ng kanyang kampo at sa kanya mismo, itinanggi niyang may away. Sinabi nilang simpleng career decision ang pag-alis para magkaroon ng sarili niyang identity sa industriya. Isa sa mga pinakamatinding bahagi ng buhay ni Diana ay nang malaman niyang may breast cancer siya. Noong 2018, natuklasan ni Diana ang bukol sa kanyang dibdib. Ayon sa kanya, sa edad na 30, naisip niya na maliit lamang itong cyst kaya nagpa-ultrasound. Lumabas na kakaibang resulta kaya nagpa-biopsy. Kalaunan, nakumpirma na siya ay may stage 2B breast cancer. Ang stage 2B, ayon sa mga paliwanag ni Diana, ay nangangahulugang may tumor na maaaring umabot sa laki at may positibong lymph node sa kilikili. Nang matanggap niya ang balita, sinabing kalmado siya sa simula dahil iniisip niyang handa niyang harapin ang anumang resulta. Hindi sumailalim si Diana sa tradisyonal na chemotherapy. Sa halip, naglampectomy siya. Inalis ang tumor at ilang lymph nodes sa kilikili. Sunod doon, pinili niyang gamitin ang kombinasyon ng holistic therapies kasama mga conventional medical procedures. Ayon kay Diana, naging isang buong taong proseso ang kanyang paggamot. Sinama niya ang hospital-based treatment sa holistic regimen. Para sa kanya, mahalaga ang mindset. Hindi lang pisikal ang laban ni Diana, emosyonal at mental rin. Sa panayam, sinabi niya na natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapatawad, pagsusuko sa stress at pagbibigay prioridad sa kalusugan kaysa sa paghintay ng karera. Para kay Diana, ang pagiging cancer survivor ay hindi lamang tungkol sa paggaling. Para sa kanya, ito ay patuloy na commitment sa sarili, sa kalusugan at sa pamumuhay na may disiplina. Bagamat matagumpay ang kanyang laban sa cancer, hindi natapos doon ang pagsubok ni Diana. Noong 2024, ibinunyag niya ang isang malungkot na bahagi ng kanyang buhay, ang pagkakaroon ng miscarriage habang siya ay nagpapagaling. Ayon sa kanyang kwento, siya ay buntis ng 4 na buwan nang malaman na may problema ang sanggol. Hindi nito na-develop na maayos ang limbs, ang katawan at organo ay hindi nabuo at tila nakadikit. Ikinumpara niya ang sakit ng pagkawala sa operasyon para sa cancer at sinabi na ito ay sobrang sakit. Dahil sa sitwasyon, kailangang sumailalim si Diana sa isang DNC, operasyon para alisin ang hindi nabuhay na sanggol sa loob ng sinapupunan. Sa panahong iyon, malaking tulong sa kanyang ina na nasa tabi niya sa pinaka-emosyonal na yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng pagdadalamhati, ipinahayag ni Diana na handa pa rin siyang magmahal muli. Magandang balita para kay Diana. Noong Nobyembre 2024, pinahayag niya sa publiko na siya ay 6 years cancer-free. Sa kanyang panayam, sa launching ng online series na WPS, sinabi niyang patuloy pa rin siyang nagpapanatili ng ilang therapy at holistic practices, kabilang ang monthly 4 treatments. Bilang bahagi ng kanyang maintenance, sinabi niya na pinapanatili niya ang bagong lifestyle nila. Iwas sa stress, disiplina sa pagkain, tamang pahinga at positibong pag-iisip. Sa kabila ng kanyang nakaraan, bumalik si Diana sa showbiz na may bagong sigla. Sa kasalukuyan, isa siya sa mga host ng morning talk show na kada umaga sa Net25. Bukod sa telebisyon, patuloy pa rin ang kanyang dedikasyon sa musika ng grupong 81. Higit pa rito, ginamit ni Diana ang kanyang personal na karanasan bilang bahagi ng advocacy para sa kalusugan, lalo na sa awareness tungkol sa cancer. Sa usaping pag-ibig, inamin ni Diana na may bagong lalaki sa kanyang buhay, ang rapper na si Tommy King. Sinabi niya na pareho silang struggling artist at matagal na silang magkasama habang siya ay nasa kanyang recovery. Ang kwento ni Diana Menezes ay isang simpleng kwento ng isang artista at host. Ito ay kwento ng katatagan, pagbabago at pag-asa mula sa pagiging isang Brazilian model, pagtanggap sa kulturang Pilipino, pagsikat sa telebisyon at pelikula, pagpasok sa musika, hanggang sa pinakamabigat na hamon ng cancer at pagkawala ng anak. Bawat yugto ng kanyang buhay ay nagdala ng mahalagang leksyon. Ngayon, habang siya ay cancer-free, patuloy siyang gumagamit ng kanyang platform para magbigay inspirasyon. Ang kanyang buhay ay patunay na hindi sukatan ng tao ang yugtong pinanggalingan, kundi kung paano siya bumangon pagkatapos ng dagok. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, nanatili ang kanyang puso para tumulong, magmahal at magsilbing ilaw para sa iba na maaaring nasa dilim ng kanilang sariling laban.